Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Ano ba talaga ang dahilan? Maraming nagtatanong sa akin yan. Attorney, ano bang dahilan at kinasuhan ni Ombudsman Boying si Romualdez? 'Di ba dapat magkakasama sila sa administrasyon? 'Di ba? Ano yan eh, si Romualdez siyempre pinsan ng Pangulo yan. Tapos si Boying naman, kaalyado nila yan eh. Magkakaalyado sila. Kahit naman ombudsman si Boying, independent, pero galing yan sa politiko yan ng Cavite, dating miyembro yan ng gabinete ni PBBM, magkakaibigan yan si Pangulong Marcos, si Boying at si Romualdez. So sabi ng marami, bakit naman ginawa ni Ombudsman Boying yan kay Romualdez? Alam nyo, kung akong tatanungin dyan mga kabunyo, pinaliwanag ko na yan minsan sa vlog ko. Ako ang tingin ko dyan, di ba sinabi naman ni Ombudsman Boying, marami siyang kakasuhan. Nitong susunod na buwan, itong Mayo, sabi niya marami siyang kakasuhan. So malamang nitong Mayo, kakasuhan na sa Sandigan Bayan si Jinggoy Estrada, si Joel Villanueva. Marami yan, kakasuhan. Si Bunuan, kakasuhan na yan. So kung kakasuhan yung mga yan, pati si Chis Escudero. Tuloy, ngayong araw nga, nag-hearing na kay Chis Escudero yung whole departure order, hiniring na sa Sandigan Bayan. So ibig sabihin, kung marami siyang kakasuhan si Ombudsman Boying, tapos si Romualdez hindi niya kakasuhan, magiging issue sa kanya na may pinoprotektahan siya. Ayaw niya noon. Siyempre, para lumabas na independent ang ombudsman, kung mayroong mga ebidensya, mayroong mga testigo na lumalabas, kasuhan niya yan. Ipakita niya yan na wala siyang pinipili. Para kay Boying Rimulya, pinapakita niya na wala siyang pinoprotektahan. Kasi kung ang kakasuhan niya lang si Jinggoy, si Joel, si Chis Escudero, tapos si Martin Romualdez hindi, aakusahan siya, magiging issue sa kanya yan na pinoprotektahan niya si Martin Romualdez. So para ipakita na ang ombudsman ay patas, ang ombudsman ay fair, walang pinoprotektahan. So lahat niya kakasuhan. Kakasuhan niya si Jinggoy, kakasuhan si Joel, kakasuhan si Chis, kinasuhan din si Romualdez. So yan yung yun yung pinaka-reason. Kumbaga, lahat dapat makasuhan. Walang paliligtasin. Kahit pa yan si Martin Romualdez. Kaya lang, siyempre, yun na nga. Siyempre, sa kampo ng mga Marcos loyalist, medyo hindi nila tanggap yun. Kasi para sa kanila, dapat wag kakasuhan si Martin Romualdez. Yun na nga Siyempre, kailangang ipakita ni Ombudsman Boying na wala siyang pinoprotektahan. Kahit pa yan pinsan ng Pangulo, kakasuhan niya yan. Ngayon, mayroon bang ebidensya kay Romualdez? Mayroong ebidensya. Alin yung ebidensya? Yung sinumpaang salaysay ni Gutesa. Yung sinumpaang salaysay ng yung mga ex-Marines. Saka yung hearing ng Blue Ribbon. Di ba nag-hearing sa Blue Ribbon, may dalawang umattend doon na testigo na nagpapatunay na yung biniling property doon sa yung Tamarind, yung biniling bahay at lupa sa Forbes Park ay kay Romualdez yun. Ginamit lang yung attorney Raulito Paras na front o parang dami, pero kay Romualdez yun. May testigo noon. Nag-attend yun doon sa hearing sa Blue Ribbon. So yun yung mga yan yung mga testigo at ebidensya laban kay Martin Romualdez. Yan yung ginamit. Sapat ba para mag-convict? Ibang bagay yon. Ibang bagay yung sa conviction. Ibang bagay yon. Ito naman kasi ang pinag-uusapan lang naman dito, reasonable certainty of conviction. Hindi naman absolute. Hindi naman absolute, reasonable. Mayroon bang reasonabling katiyakan na pwedeng ma-convict? Ganun lang. So hindi naman guilt beyond reasonable doubt. Diyan na yan sa korte malalaman.
Pero kung dito sa ombudsman, ano lang 'to, reasonable certainty of conviction lang at saka may prima facie evidence. So, kaya ito mga kabunyog, mga kababayan, itong, tama si Gabunada, tama, nakuha na nila Ombudsman Buying yung ano, yung salin ni Gabunada. Eh, yun yung pinatiniwalaan dami ni ano, bagman ni Romualdez, eh. So, ano na yon, malamang nagamit na rin yung, nun, yung mga dokumento ni Gabunada. Kaya anyway, mga kabunyog, mga kababayan, kung sa tanong na ano ba talaga ang dahilan at kinasuhan ni Ombudsman Buying si Romualdez kahit magkakakampi sila sa administrasyon. Unang-una, ombudsman siya, eh. Hindi naman siya na administrasyon. Pag ombudsman ka, independent ka. At kailangang ipakita mo na independent ka. Paano mo ipapakitang independent ka? Kung kakasuhan mo si Jinggoy, kakasuhan mo si Joel Villanueva, kakasuhan mo si Cheese, si Bunuan, tapos hindi mo kakasuhan si Romualdez, magiging issue sa'yo. Magiging issue yan. Siyempre, ayaw naman ni Ombudsman Buying ng ganyan. Kaya lang, kailangan niya diyang magpaalam sa Pangulo out of respect. Hindi naman dahil nakikialam ang Pangulo. Kailangan niya simpleng sabihan, Mr. President, kakasuhan ko yung pinsan mo, si former speaker. Malamang ang sinabi rin ni PBBM diyan, bahala ka. Kung may ebidensya ka, bahala ka. Ayaw kong makialam diyan. Di ba? Pwedeng ganun yan. Ngayon, pag sabi ng ganun ng Pangulo na bahala ka, go signal yan. Na-call niya na yon. Ibig sabihin, hindi pinotektahan ng Pangulo si Martin Romualdez. Bakit hindi po protektahan ng Pangulo si Martin Romualdez? Ayaw niya rin siyempreng maipit siya dyan, eh. Kailangan niya rin ipakita na wala rin siyang pinapanigan. Kasi issue na nga sa kanya yan, eh. Na, kumbaga, ito'y sabuatan ng Pangulo, ni Martin Romualdez, ni Saldico. Yan yung inaano. Kaya ano ito, mga kabunyog? Maganda naman itong ginawa ni Ombudsman Buying. Kasi parang pinakita niya dito na wala siyang pinapanigan. Kumbaga sa kanya, independent talaga siya. Ngayon, matibay kaya ang ebidensya kay Ombudsman Buying? Ay masusubok yan sa korte. Pag dumating sa korte na mahina pala yung ebidensya laban kay Ombudsman Buying, ay yan. Una, mapapayagan ka agad yan na magpiyansa. Pangalawa, mananalo si Ombudsman Buying sa korte. Kapag pinayagan yan magpiyansa, ibig sabihin, mahina. The evidence of guilt is not strong. Ngayon, kaninong kasalanan yan? Hindi na kasalanan yan ni Ombudsman Buying. Kung mahina man ang ebidensya laban kay Romualdez, hindi mag-prosper sa korte, hindi na kasalanan ni Ombudsman Buying yon. Ang importante, kinasuhan niya si Romualdez. Kaya yung para walang masabi yung mga DDS dyan na hindi kinasuhan. Kung pagdating sa korte, nakita ng korte, the evidence of guilt is not strong, pinayagan si Romualdez na makapagpiyansa, hindi problema ni Ombudsman Buying yon. Ayun yung available na ebidensya sa kanya, eh. Kung mayroon pa sanang may dadagdag na mga ebidensya, kaya nga dapat, ito ang hindi natin maintindihan sa mga DDS. Itong mga pro-Duterte, gusto nilang mapanagot daw si Romualdez o di pa uwiin nila si Saldico. Si Saldico ang pinakamatibay na ebidensya o testigo laban kay Romualdez kung ituturo nito si Romualdez. Ang problema, ang ginagawa ng mga DDS, nila Harry Roque, ina-advise nila kay Saldico, wag daw umuwi sa Pilipinas. Kung umuwi si Saldico sa Pilipinas at ididiin niya si Romualdez, matibay na ebidensya na testigo yan. Matibay na testigo yan. Ay kaya lang, anong ginagawa ng mga DDS? Ayaw nilang pauwiin si Saldico. Delikado daw ang buhay dito. Di wala. Pag hindi umuwi si Saldico, hindi yung mga testimonya ni Gutesa, testimonya ng ex-Marines, kaya ewan ko dito sa mga DDS na to, hindi mo maintindihan. Gusto nilang mapanagot ang lahat daw ng sangkot, katulad ni Romualdez, pero ayaw nilang pauwiin si Saldico. Hindi yung maintindihan, eh. Ano yan? Anyway, mga kabunyog, mga kababayan. Okay, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog
Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog,